Ang katotohanan tungkol sa pagpatay kay General Antonio Luna. Ang mga pangyayari bago siya paslangin. Noong Abril 1899, ginawaran si General Luna bilang Chief of Staff ng hukbong Pilipino ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Ngunit nagsimula ang mga tensyon sa pagitan ni General Luna at iba pang lider ng digmaan, kabilang na si Pangulong Aguinaldo at General Gregorio del Pilar. Tungkol ito sa mga estratehiya ng digmaan at pamamahala. Ang pagpatay. Noong July 5, 1899, ginawa ni General Luna ang isang pagpupulong sa Tejeros Hills, kung saan inaasahan niya ang diskusyon, ang pagtigil ng pakikipaglaban sa mga Amerikano. Ngunit isang grupo ng konspirador, pinamunuan ni Captain Enrique de las Alas, umatake at pinatay si General Luna. Ang pagpatay ay nagawa sa isang brutal na paraan, kasama ang pagsabog sa maraming beses bago pumatay ng bayonet. Ang kanyang kamatayan ay nagtulak ng isang kalituhan at galit sa buong bansang Pilipinas. Matapos siyang mamatay, ang katawan ni General Luna ay inihain sa Maynila kung saan ginawaran siya ng isang estehadong funeral. Ang kanyang nibig ay nasa Manila North Cemetery kung saan makikita pa rin ngayon. Isang ebidensya kontra kay Pangulong Aguinaldo ay ang testimonyo ni General Miguel Malvar, isang kaibigan at ally ni Pangulong Aguinaldo, na sinasabi na si Pangulong Aguinaldo ang nag-utos na pagpatay kay General Luna. Ayon kay Malvar, si Pangulong Aguinaldo ay nagagalit kay General Luna dahil mahirap itong umaakma at nakikita itong isa pang lider na maaaring magpalaya sa kanya. Mayroon iba't ibang mga aklat at interpretasyon tungkol sa pangyayari na naganap bago ng pagpatay kay General Luna. Ang ilan ay sinasabi na si Pangulong Aguinaldo ang nag-utos sa pagpatay habang ang iba ay sinasabi na hindi at walang patibay na ebidensya. Noong 2098, nilalathala ng Philippine National Historical Institute ang isang ulat na sinasabi na hindi si Pangulong Aguinaldo ang may utos sa pagpatay kay General Luna. Ayon sa ulat, walang ebidensya na nagpapatunay na si Pangulong Aguinaldo ay may kaugnayan sa konspirasyong ito. Ang kanyang legacy ay patuloy at inaalala bilang isang bayani na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas